Shannon Valderrama POV. Nandito kami ngayon ni lalaking taga-bundok sa kusina. Abala ito sa pagsimsim ng kape, habang nagbabasa ng dyaryo. Biruin nyo nakakaabot pala dito yung dyaryo. Kahit paano naman pala updated ang mga tao dito sa nangyayari sa mundo. Ako naman busy sa pagtitig dito sa pagkaing nakahain sa lamesa. Kung hindi ako nagkakamali, ay kapeng barako itong kulay itim na kape na to. At itong isa naman ay nilagang kamote, iyan ang nasa hapag, iyan daw ang almusal ko. Seryoso ba talaga siya, na iyan ang ipapakain niya sa akin? Like, I won't eat that trash. Tititigan mo na lang ba iyan? Hindi ka ba kakain? O baka gusto mo may magsusubo pa sayo? Ngayon nasa akin na ang tingin ni lalaking taga-bundok. Ano kasi, ayaw ko niyan. Nakalabing sabi ko, hindi ako kumakain ng ganiyang pagkain. Halata naman kasing hindi masarap. At baka sumakit lang ang tiyan ko dyan. May slan pa naman yung tiyan ko. Hindi ako kumakain ng basta-bastang pagkain. Bakit ano bang gusto mo? Tanong niya. Gusto ko ng milk, pancakes and bacon. Sagot ko. Mas lalo tuloy akong nagutom. Tinawanan niya ako. Isang tawa na para bang nakarinig siya ng joke. Pancakes, milk, bacon. Pasensya na mahal na senyorita, ngunit hindi ko maibibigay iyang gusto mo. Natatawa na may halong pagkasarkastikong sabi niya. Kung anong nasa lamesa, kainin mo. Huwag kang mag-inarte, hindi uubra dito iyan. Walang lugar ang kartihan dito. Kung ayaw mong mamatay sa gutom, pues alisin mo iyang kartihan mo. I rolled my eyes. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? I said, ayaw ko niyan. Gusto ko ng matinong pagkain. Ayaw mo niyan. Okay, madali lang naman akong kausap. Tumayo siya sa pagkakaupo niya, at walang sabing kinuha ang pagkaing nasa harapan ko. Ako na lang kakain nito. Bahala kang magutom dyan. Ang arte-arte mo. Bahala na nga, gutom na talaga ako. Sandali, pigil ko sa kanya. Kakain na ako, kakainin ko na iyan. Akala ko ba ayaw mo nito? Ayaw ko niyan, pero wala naman akong pagpipilian diba? Nakalimutan ko, mahirap nga lang pala siya. Kaya hindi na dapat ako magtaka kung bakit ganito ang mga pagkain niya. Muli niyang ibinalik ang pagkain sa akin. Pikit mata kong kinain ang nilagang kamote. First time kong kumain ng ganito. In fairness hindi naman pala masama, masarap naman. Yung kape, hindi ko talaga gusto ang black coffee dahil matapang, pero it's not my first time na makakatikim ng ganito. Si Daddy mahilig sa ganitong kape, ako kasi yung nagtitimpla ng kape niya. Gustong gusto niya yung timpla ko. Ang sabi niya masarap daw. Bilasan mong kumain dyan, nang masabi ko na sayo yung mga kailangan mong gawin dito sa bahay. Naningkit ang mga mata ko. What do you mean of that? Anong mga gawin dito sa bahay? Hindi naman kasi pwedeng magbuhay prinsesa ka na lang dito. Kailangan mo rin kumilos at tumulong sa mga gawaing bahay, lalo na sa pagtatanim na kakainin din naman natin. Nahihibang ka na ba? Sino ka para utusan ako ha? Baka nakakalimutan mo, utusan ka lang ni Daddy. Wala kang karapatan na tretuhin ako ng ganito, na parang ako pa yung utusan sa ating dalawa. He snorted. Oo, inutusan ako ng Daddy mo para bantayan ka. At ang ibig sabihin lang nito, ay ako na muna ang tatayo mong magulang. Kaya I have all rights to command you and discipline you. Ako lang ba o talagang in-emphasize niya yung salitang discipline? Do I look undisciplined? Ang kapal naman ng mukha mo. Ano, baka gusto mo rin na tawagin kitang Daddy? I said in sarcastic tone. Tsaka in fairness sa kanya, hindi naman pala siya ganoon ka-ignorante, marunong din naman pala siyang mag-English. He chuckled, kung ganoon, dapat bang tawagin din kitang baby? Napatanga ako sa sinabi niya. Napatulala pala. He smirked. Kung katulad mo lang naman ang magiging anak ko, mas gugustihin ko na lang maging binata habang buhay. Teka nga, akala mo hindi ko napapansin. Yung totoo, may galit ka ba sa akin, ha? O sadyang magaspang lang talaga iyang ugali mo? Napaka-ungentleman mo. Ganyan ka ba mang troto ng babae? Hiba't balikat ang sinagot niya sa akin, at tinalikuran na ako. Ang bastos. Kinakausap ko pa siya, tapos tatalikuran niya ako. Napaka-presko niya. Arthur de Gracia POV. Hindi ako makapaniwalang anak siya ni Sir Evan.
Kung anong kinabait ng ama niya, ay siya namang ikinapangit ng ugali niya. Pero hindi ko namang magawang mina sa kanya, dahil sa totoo lang naaaliw pa nga ako sa kanya. Shannon, kung inaakala mo na uubra sa akin iyang mga katarayan mo, pues you are wrong. Patibayan na lang tayong dalawa, mahal na senyorita. Nagtungo ako sa likod bahay, at naupo sa bangkong gawa sa kahoy na pinaluma na ng panahon. Itong kubo rin, lumang-luma na, pero maayos pa naman, pwede pang tirahan. Huwag lang babagyo ng malakas, dahil kung hindi wala na. At buti na lang din malayo kami sa ibang kabahayan. Mahirap na, magandang babae si Shannon, ayaw kong may umaligid na lalaki sa kanya, kasi panigurado dagdag sakit lang iyon sa ulo ko. Saka na siya mang-entertain ng lalaki, kapag hindi na ako ang nagbabantay sa kanya. No, hindi. Hindi pa rin pala pwede kasi bata pa siya. Kung hindi ako nagkakamali, ay 17 anyos pa lang siya. Bata pa. Kaya hindi pa talaga pwedeng mag-boyfriend. At ang balita ko pa, hindi pa rin pala siya nagkaka-boyfriend. Mabuti naman kung ganoon, at least kahit papaano ay nabawasan ang sakit ng ulo sa kanya ni Sir Evan. Hoy, Mr. Antipatiko. Napalingon ako nang marinig ko ang Brotinella. Iba rin, Mr. Antipatiko. Ako pa talaga ang sinabihan niyang antipatiko. Naglalakad siya papalapit sa akin. Ano na naman kayang problema ng batang to? Tapos na akong kumain, ligpitan mo na yung pinagkainan ko. Utos niya. Wow! Ano ako katulong niya? Ibang klase talaga. Hindi niya ba naintindihan yung sinabi ko kanina? Na hindi siya pwedeng umasta na parang isang prinsesa dito, dahil iba na ang buhay niya ngayon. Ako ang magbabantay sa kanya, kaya ako ang masusunod. Sa'yo yang pinagkainan di ba? Pues ikaw ang magligpit, malamig na sabi ko. Eh di ba utusan ka ni Daddy? So, definitely utusan din kita. That I'm your boss too. Ayos, good luck sa akin. Mukhang tatanda ako ng di oras dahil sa batang to. Shannon Valderrama POV. Ano bang klaseng bahay to? Napakapangit, napakaluma, like bulok-bulok na. Ang liit-liit, kulang-kulang pa sa gamit. Ganito ba talaga siya kahirap? Niwala man lang TV para kahit papaano may mapaglibangan ako. At wala ring kahit na anong appliances, like what the heist. I can't take this. Hindi ko kayang magtagal sa lugar na to. Pero, do I have a choice? Di ba wala naman? No choice talaga ako kung hindi magtiis na lang, iyan lang ang tangi kong magagawa. Anyway, here I am, washing dishes, yung mga pinagkainan namin. Actually magsisimula pa lang pala ako. Kaso hindi ko alam kung paano sisimulan eh. First time ko lang tong gagawin kaya natatakot ako, baka kasi mamaya kapag nabasag ko ay sungitan na naman ako ng lalaking taga-bundok na iyon. Kanina nga noong inutusan ko siya na ligpitan iyong pinagkainan ko. Ang sabi ba naman niya sa akin ay, mukhang hindi tayo nagkakaintindihan, mahal na senyorita, pero sige uulitin ko para maintindihan mo. Sa bahay na to, na pagmamay-ari ko, hindi ka prinsesa. Kailangan mong kumilos, pero kung ayaw mo at papairalin mo yung pagka-Bretinella mo, then lumayas ka dito sa pamamahay ko. Hindi kita kailangan, lalong hindi ka rin kawalan, pero ako kawalan sa'yo, kasi ako lang naman yung may kayang magtitiyaga dyan sa pag-uugali mo. Habang sinasabi niya iyan ay punong-puno ito ng sarkasmo. Isusumbong kita kay Daddy. Pagbabanto ko sa kanya. Ang kapal ng mukha niyang ganituhan ako. Palamunin lang naman siya ni Daddy. Sige magsumbong ka. Dagdagan mo pa yung problema ng daddy mo. Dahil sa sinabi niya natigilan at natahimik ako. He's right, sumasabay pa ako sa problema ni Daddy. Sana naman maayos na ni Daddy ang lahat, kasi hindi ko kayang makasama ang lalaking ito na ubod ng presko ang pag-uugali. Mapagpatol sa babae. Walang respeto. Good luck na lang sa magiging asawa niya. Panigurado napaka-malas ng babaeng iyon. Hindi ka pa rin tapos maghugas. Biglang wika ng lalaking taga-bundok, dahilan para magbalik ako sa huwisyo. Sa bagay paano ka matatapos kung hindi ka magsisimula? Dagdag pa niya. In my peripheral vision, nakita ko ang lalaking taga-bundok na nakasandal sa dingding na kahoy, hindi kalayuan sa akin sa gawing kanan ko. Kumuyam ang mga kamay ko. Demanding din pala siya. Hindi ko na siya pinansin at itinuon na lang ang atensyon sa mga hagasing plato.
Kinuha ko yung sponge, at kinuskos ito sa plato. Hindi ganyan, lagyan mo muna ng sabon. Mando niya na nagpagulat sa akin, kaya naman nabitawan ko ang plato. Nalaglag ito sa sahig at nabasag. Napatalon pa nga ako eh. Buti na lang agad kung naiwas ang paa ko, kung hindi ito yung mababagsakan ng plato. Napapailing na sabi ng ipal na lalaki. May nasira ka na kaagad. Hindi kasi nag-iingat, he snorted. Hindi na ako magtataka kung maubos mo ang mga gamit dito sa bahay ko, wika niya. Inis na talaga ako sa lalaking to. It's his fault kaya, kung hindi niya ako ginulat hindi naman mababasag yung plato. Ano tatayo ka na lang dyan? Hindi mo liligpitin iyan. Mando niya pa. Yung nararamdaman ko ngayon parang isang bulkan na malapit ng sumabog, o di kaya naman ay parang isang ilaw na malapit ng mapandi. Nagtitimpi lang ako. Isa na lang. Isang-isa na lang talaga, at makakagat ko na ang lalaking to. Nakakaulol ang kagaspangan ng ugali niya. Liligpitin na po mahal na hari. Ikaw ang boss eh. Sarkastiko kong sabi. I squatted para mapulot ang mga parte ng nabasag na plato. Nakakahiya naman sayo. I murmured. Mag-ingat ka, baga masugatan ka, aniya. Wow! Concern. Kung talagang concern siya, edi sana siya na ang gumawa nito. Aray! Daing ko, nasugatan ako. Ito kasing lalaking to. Masiyadong ginugulo ang utak ko. Hey, what happened? Agad niya akong dinaluhan. He squatted too. Nasugat ako, ani ko. Habang pinagmamasdan ng dugong lumalabas sa maliit na sugat sa aking kamay. Hindi ka kasi nag-iingat, wika niya sabay marahang hila sa akin papunta sa sink. Kinuha niya ang kamay kong may sugat, at itinapat ito sa gripo. Hawak niya ang kamay ko, ramdam na ramdam ko sa balat ko ang kagaspangan ng kanyang kamay. Akala ko ugali niya lang ang magaspang, hindi pala. Nakatitig lang ako sa mukha niya. Habang ginagawa niya ito, hindi ko napigil ang mapangiti. Paano ba naman kasi nakakunot ang noo niya, na para bang problemado siya sa sugat kong napakaliit. Nakabasag na nga nas ugat pa. Wala talagang alam sa mundo. Bulong-bulong niya. Seryosong-seryoso siya na nakatingin sa sugat ko, hanggang ngayon ay wala pa ring tigil sa pagdugo. Wala naman kasi talaga akong alam pagdating sa mga gawaing bahay Tsaka may mga maid kami. Binabayaran namin sila, kaya bakit pa ako magpapakahirap? Napatangu-tangu lang siya, pues dito matututo ka. So, ano gagawin mo akong katulong mo ganoon ba? Tinaasan ko siya ng kilay. Hindi rin. You know what? Ang gulo mo kausap. I rolled my eyes. Ibang klase, ako pa talaga. Bulong niya habang bahagyang napapailing. Ako na magtutuloy nito. Tukoy nito sa mga hagasin na plato, at pati na rin sa platong nabasag ko. Ngayon ligtas ka sa trabaho dahil may sugat ka. Dapat ba magpasalamat ako dahil nagkasugat ako? Teka ngayon ko lang napansin, he's still holding my hand, kaya naman binawi ko na ito. Napatingin siya sa akin. Our eyes met. Agad akong nag-iwas ng tingin at ganoon din siya. Ayos na, hindi na dumudugo. I said in stammered voice. Mabuti naman, he said. Awkward moment. Sige babalik na ako sa kwarto, ani ko. Dito ka lang. Ha, dito ka lang. Panoorin mo yung gagawin ko, para sa susunod hindi ka parang syonga na nangangapa, at para din hindi ka na makabasag pa. Napanguso ako. Akala ko pa naman ligtas na ako. Ito talagang lalaking to napaka-paepal sa buhay ko. Walang puso. Nasugat na nga yung tao marunong ka ba naman kaya? Tanong ko sa kanya. O baka naman kaya ka utos ng utos sa akin, kasi ang totoo ikaw mismo hindi marunong. Diyan ka nagkakamali, mahal na senyorita. May pagmamalaking wika niya. Talaga. Sige nga, kung talagang marunong ka edi ikaw na lang ang gumawa ng kung anuman ang mga ipapagawa mo sa akin dito sa bahay na ta. He chuckled. Hindi mo ako madadaan sa ganyan, mahal na senyorita. Hindi mo ako mauuto. Kainis na lalaki to. Mukhang pinanganak ata siya para pahirapan ang buhay ko.